Ayun. Sir Angelique, kumusta? Hi po, Brad Badong. Opo, kumusta po kayo? Kumusta yung nyo? Okay lang po. Ayan, kapatid, kung gusto po bumili ng perfume, bili po kayo ng order po kayo. Paano sila mag-order ng perfume mo? Like lang yung page namin, Fab Sense Manila. Yun, Pabsnet Manila. I-like nyo lang po yung page nila. At kayo sa page po nila. Kilala na po siya sa TikTok. Kita na ito. Opo, Oh, sa thank you. TikTok. Salamat. Natatanda mo pa si Angela nung nag-post ka before na nakikita yung mga gold. Tapos, ikaw, langit na Opo, sabi mo si opo, Angela, bawal. opo. Yun. Si Angela po, that time, pag sinabi ko bawal, nakikinig naman po kayo during that time po ba? Opo. Yes, na, uh, Putol-putol ka, Brad Badong. Chabi. yan, okay na ba? Opo, Yan. Hindi na po kayo nagtinda noon, 'di ba? Nung sinabi ko po si Angela, bawal po sa atin 'yan. opo. 'Yun. So, ito po si Sis Angela, si Sis Angie, nakasama po namin po ito, nakasama ko po ito sa lokal ng Macau, doon po siya nadoktrinahan at naanib. Kailan po kayo na-anib, Sis Angela? Ano? Ah, January 29, 2017. 2017. Kailan po kayo nag-exit? Ano po, 6 years po ako sa 2022. Ay, Kinas 20. Kinasal pa po kayo sa iglesia, di ba? Opo, opo. Ni Brother Justin. Ayun. So, bakit po kayo nag-exit? What is your reason why you exit? Marami. Kung pwede po kayong mag-share ng kahit ilan na reason bakit po kayo nag-exit? Marami. Nung pagdadalo ko pa lang po sa lokal, parang medyo natisod. Mm-hmm. Natitisod po ako sa mga kapatid. Mm-hmm. Sa halip na makikinig ng ano, nagchichismisan, nagpayayabangan, parang gano'n. Ayun. Ayun. Yun po yung naging normal sa iglesia na yan. Kaya Yung sabi ko, chismisan. Kaya nga sabi ko, parang, Ay, si Sanji. tama ba itong, Si Sanji. opo, opo, Naka-electric fan po kayo? opo, saglit. Ayun. Para po Sorry madinig po. po yung nyo. Ang ganda po nung sinasabi po ninyo, isa sa reason bakit po kayo nag-exit, yung chismisan sa mga lokal. Actually, hindi lang po yan sa lokal ng Macau. At saka doon sa lokal ng Macau, based on our own experience, meron po kanya-kanyang paksyon. Pagka domestic helper ka, yung mga elitista na mga kapatid, hindi ka nila i-join. Parang may discrimination eh. Yes, there is a discrimination. Yes, actually, Discrimination. Parang maganda yung pakitungo sa'yo pag alam na parang hotel, pero pag medyo bahay ka lang, parang pag alam kunyang ka yun. lang, kunyang po ang ibig pong sabihin nun, kasama. Kunyang, parang, kasambahay. Yes. At saka, basta ang daming ano. Tapos yung, di ba, parang, i-chat ko na lang sa'yo. Parang personal. Alam mo yun? Oh. Yung mga At saka personal issues, di ba parang, syempre parang, medyo bata yung naging asawa ko. Parang ang dami kong narinig na ano, parang hanas, ang daming, si Rodel alam mo yun, Mangiliman nga mas bata sa kanya yung ng ilang taon yung napangasawa. KNP po yun mga kapatid ha.
Si Roland Ocampo, ganun din naman. Halos kaidaran ko yung napangasawa. Kalahati ng ay almost half ng edad niya. So, it's not an issue. Parang ang daming, alam mo yun, parang marami kang naririnig. Kaya parang sabi ko, tama ba ito? Pinasukan ko. Alam mo yun, parang ang dami kong doubt sa isip. Kaya nga sabi ko kay Brad Justin, bahala ka na, basta ako, natauhan na ako ng bongga-bongga. O, di ba? Oo. Natauhan na ako ng bonggang-bongga. At saka, feeling ko, nung time na parang nasuspindi ata ako, sa halip na parang lalakas yung loob mo kasi parang gusto mong babalik, gusto ko mong uli, parang pinaghihinaan ka ng loob dahil parang feeling ko sobrang gano'n na ba ako kasama? Mhm. Sabi ko, gano'n na ba ako kasi parang feeling ko nilalayuan ako ng mga kapatid, ng mga Kaya sabi ko gano'n, sa halip na akay, para bang nagmamayabang na sila, nakisyo. Sabi ko, o sige, kayo na yung mapunta sa langit. Mahirap Alam mo, yung parang mahirap sobrang yung sama. ganun. Parang sobrang sama na ng tingin sa'yo. Sa halip na, di ba, parang pakitaan ka ng para magbalik loob, di ba? Parang sabi Mhm. ko, ano ba tong pinapasukan ko na to? Parang tama ba? Di ba? At saka, yun yung pinagtaka ng mga kapatid ko sa laman. Sa halip na parang bubuti ako, parang sumasama daw ako. Mhm. Kasi, noong hindi pa daw ako kaanib sa dating daan, nililingap ko sila. Mhm. Nililingap ko sila kasi parang ako yung naging breadwinner sa family namin. Family. Tapos nung umanib na ako, parang hindi na nila ako ma-reach. Mhm. Parang masama ba kaming mga kapatid mo sa lamat? Kasi ba't hindi ka na hindi naman sa ano-ano, kasi natural sa atin na nasa abroad, minsan may emergency, tumutulong. Parang, siyempre parang naaano na ako na, kasi meron sinabi dati si Brad Lee na para bang magbibigay kayo sa mga kamag-anak nyo, ilalasing lang, Kaya Mhm. parang yun yung naano sa isip ko, na which is, sabi ko parang may mali. Yes. Lagi ako ginagano ng mga kamag-anak ko na namatay na si ganito, wala ka man lang tulong. Hanggang ngayon, naging sumbat sa akin, Brad Badong. Actually, totoo po yan, si sa Angie, dahil ako rin, ganyan din ako. Ang dami kong mga na-miss na mga events sa family namin. In-isolate kasi tayo sa religion na yan. Na ultimong yung pagka merong namatay sa mga kamag-anak mo, ginagamit nila yung talata. Bayaan ng patay, ilibing yung kapwa niya patay. So, naging tayo na parang kultong-kulto eh. Biro Kaya nga, namatay yung magulang mo, namatay yung kamag-anak mo, lola mo, etc. Tapos, wag ka nang dumalo. Kaya nga yung tatay ni Danya Rason namatay yung mother ng tatay ni Danya Rason. Wala, hindi man siya pumunta. Pinili niyang pumunta doon sa Bible exposition. Biruin mo, isang beses lang naman ililibing. Di bali sana kung araw-araw ililibing yung nanay mo. Di ba? kaya nga po parang hindi rin po ako alam mo yun, kasi hindi rin ako sa mga kapatid ko kasi parang sabing ganun, akala ko ba pumasok ka sa ganung reliyon, bubuti ka, parang sumama ka. Mhm. Kasi noon matulungin ka sa amin. Ngayon parang namatay na si ganito. Ilang patay ang dumaan sa amin, talagang wala, bulag bingi ako. Kasi parang ay wala naman yan sa relihiyon namin, ganito, ganyan. Mhm. Sabing ganun ng mga tiyahin ko, tao pa rin tayo. Mhm. Tao pa rin tayo. Magmalasakit ka dahil tiyuhin mo yan, mga nagpapalaki sa'yo, lola, lolo mo. Mhm. Gano'n, napasama talaga. Ah, Hanggang ngayon, Brad Badong, sumbat sa akin yan. si Hanggang ngayon. Tapos nung lumayo na po ako, nung hindi na po ako dumadalo, parang may sakit lang sa amin, tumutulong ako ngayon. Parang nanunumbalik yung
tumutulong ako doon sa amin. Kaya sabing ganun, nagdating daan ka pa ba? Sabi ko, hindi na nga ako dumadalo. Ayan, ituloy mo na yan, yung ganun. Oo, sabi talaga sa akin ng mga kadugo ko kasi ituloy mo na yung ganun. Kasi nung nagdating daan ka, parang ang sama-sama mo. Halos kunting tulong, di ka na malapitan. Kasi ang iniisip natin, ang focus ng mga pera natin para sa gawain daw. Eh, nauubusan tayo, hindi tayo nakakatulong sa mga pamilya natin, tapos sila dumami ng dumami yung mga properties nila at hindi mo na mabilang yung kanilang properties. Yun nga yung sinabi ng pinsan ko. Sabing ganun, ha? Karamihan ng mga member nyo, mga pobre, mga naglalakad, mga nag-ano. Pero yung leader nyo, may mga guard malala. Di ba? Yung mga sasakyan, nagpapayaman. Kayo lang ginagago nun. Kaya nga sabi ko kay Brad Justin, one time talaga pag nag-live yan si Brad Badong, talagang papasok ako, magsasalita ako doon. Tapos ngayon, pag may kapatid na magsasalita again sa akin or tatawag or whatsoever, sasabihin ko talaga, oh ito, buhay na halimbawa, si Brad Justin, oh, halos 15, 16 years sa, nabago ba ng relihiyon nyo? Sasabihin ko, although mabait, andoon na tayo mabait, pero, o sige, kung nabago siya ng relihiyon na yung inaniban niya ng halos 15 years, hindi siya gagawa ng, di ba? Mas maganda pa nga yung ngayong hindi kami dumadalo, parang bumuti pa siya eh. Sa totoo lang, Brad Badong. Exactly, totoo po yan. Totoo po yan, Sis Angie. Opo. Kasi ang dami kong buhay na halimbawa na wala namang nakakaalam sa aral. Pero napakabuti, as in galing sa puso yung buti. Minsan yung mga kapatid na nakakausap mo, hindi mo alam kung kunyaring buti-butihan lang eh. Oh, di Kasi ba? nasa loob ng iglesia eh. Di ba meron diyan sa Macau, ang trabaho niya dati singer. Pagka nagpe-perform siya, naghihikaw siya, nag-aalahas. Oo, di ba? Oo. Ka na lang Ano yun? Biruin po ninyo yun, mga kapatid, binigyan daw po siya ng permiso. O, di ba? Yun, so, Kalukuhan. merong permiso. Doon pa lang sasabihin mo kalukuhan yun. At saka yung... Hindi ko alam. Sabi ko nga, Sis Angie, ikaw nga magpatotoo kung totoo bang na-destino ako sa Macau? Opo. Ako ngayon Yung asawa ko makapagpatunay. Yung asawa ko makapagpatunay si Brad Badong maayos. Kaya nga sabi niya gano'n, wala akong masasabi kay Brad. Sabi ko nga gano'n, Justin, magsasalita ka ng totoo. Ano yan si Badong? Kasi parang nababalita, sabi daw, ganito, ganyan. Sabi niya, ay hindi, wala. Wala, ay, natural ran, manira yan sila. At saka, wala din naman akong naobserbahan sa inyo ng ganun ka, ganun. Tahimik ka lang, nandoon ka lang sa dulo. Di ba? Lagi po ako nasa isang sulok sa Sulok, ng mga opo. kapatid, di ba? Opo, wala talaga ako masabi sa iyo noon. Natisod pa nga ako sa natin doon eh. Alam mo na. Oo. Ano na po siya ngayon? Inilipat na po siya sa Singapore na po siya ngayon naka-assign. Sabi ko, good luck sa mga kapatid sa Singapore. Well, ayun, nakakalungkot dahil sa bagay, noong buhay kasi si Soriano, takot yun sa akin, si Ramis. Hindi niya ako pwedeng galawin kasi Soriano, mahal ako nun. Minsan nasisita nga siya ni Brad Eli, si Brad Ramis. Nasisita din yan. Ay, yung kapatid sa Macau, ano yan? Sino yan? Di ba? Na din siya eh. Nung parang ata yun, yung Bible Expo ba yun na Na ang host ay Macau. Oo. Oo. Sabi niya, yung parang merong nagsalita din sa kanya si Brad, yung mga kapatid dyan sa Macau, plastika na lang yung dyan. Ba ako ngayon nagsasalita. Kaya nga po ang dami ng exiter sa meron nga nakaraan nagsumbong sa akin. Biruin mo yung kapatid, maaga siyang pumunta sa lokal para makaupo siya sa harapan.
Kasi parang merong something yung mata niya, gusto niya sa harapan siya para nakikita niya yung monitor, malapitan. Eh pagdating nung isang atribida, doon sa kilala mo naman yung atribida doon na hindi ka pwede dito. Doon ka. Karanasan ko rin yan. Karanasan ko rin yan, Brad Badong. Ang dami kong karanasan na minsan iniiyak ko na lang. Ayoko magsalita kay Brad Justin. Pero nung ngayon, nagsalita ako, gulat siya. Sabi niya, kawawa ka pala, Mi. Sabi ko, syempre hindi. Ganun ako ka-fanatic noon. Ganun ako ka-devoted noon. Kaya hindi ako pwedeng magsalita sa'yo. Parang sabi ko, sige, siguro to yung, yung, ng apoy, yung tinatawag, Brad Badong? Sinusubok sa apoy. Oo, parang ganun Apoy. kasi kababautismo ko lang eh. Parang tapos alam mo yun, ang daming nangungutang sa akin. Pag hindi mo pinapautang, pagpunta mo ng lokal, hindi ka papansinin. Yung ganun. Hmm? Sabi ko, ano Eh, yun yun? nga, di po ba dati, ewan ko lang kung naabutan nyo po, na meron akong mga tininda na mga North Face. Tapos, Oo. merong isang kapatid doon, si Brad Teddy Comia, sinisingil ko, sabi ko, Brad Teddy, sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas. Baka po pwede yung bayaran niyo na po, sabi kong ganyan. Mm. Para may pandagdag po ako sa pag-uwi ko. Mm. Abay yung isang doon, katabi namin siya eh. Pinakita ni Brad Teddy Comia yung kanyang wallet. Sabi niya wala na nga pera. Ikinalat ba naman ako? Sabi niya, grabe si Badong. Sinisingil siya ni Brad Teddy. Pinakita na ni Brad Teddy yung kanyang wallet na wala na siyang pera. Ayaw pang magbayad ni Badong. Baligtad na ngayon. Baligtad na yung nako. Ako pagka nasa katwiran ako, anak ko talagang hindi kita tatantanan. Di At saka, parang sila feeling pang ko, nagsumbong. Sabi ko, kahit magsumbong kayo kay Bradley, sabi kong ganyan, hindi ako natatakot. Eh di, nag-imbestigahan, lumitaw talaga yung totoo. Di napahiya sila. doon ko talaga, na-experience yung time na parang sinuspindi ako. Talagang nilalayuan ako ng mga kapatid. Meron pa nga doon yung parang nagsama kami sa isang place tapos nagpicture. Sinita pa ako ng kapatid. Si Sanchi, wag mo yan i-post ha kasi baka sabihin ni Brad Ramis magkasama tayo. Sabi ko, ano ngayon kung magkasama? Sabi, parang kulang na lang sabihin niya, magagalit pagkasama kita. Parang ganun. Ganun nga. Kaya sabi ko, ha? Ganun na ba? Parang feeling nila sila lang yung matutubos, sila lang yung yung feeling nila pag yung kapatid na suspende, parang feeling nila sila na yung malinis ang budhi, sila na yung lahat-lahat, sila na yung mapunta ng langit. Tapos yung kapatid na nasuspende, yun na yung alam mo yun, yung ganun ang feeling ko. Sabi ko, dapat hindi sila ganun, di ba? Para lumaki sana sila ng pero wala eh. Yun po Mas yung lalo nilang nilalayo yung loob ng kapatid. Yes, yun po yung totoo po kasi. Pagka, lalo na kung di ka naman nila mapapakinabangan sa pera, wala ka. Tignan po ninyo. Kilala niyo po si Mami Ems, di ba? Tsaka si Mm. Radan. Ayan. Opo. Ano sila ngayon? Tain na lang sila ngayon sa kanila. Bakit po? Syempre hindi na po nila napapakinabangan eh. Sa bagay. Mamayagpag ngayon doon yung grupo nung grupo nung isa. Yung isang At saka, ay, sobrang tisod ako talaga sa mga kapatid. Sasabihin po niyan sa'yo, kaya pala umalis ka kasi matitisurin ka. Ay, hindi ba naman? Paanong what I mean, hindi ako tisod. Ang dami kong napapansin na bago pa lang ako sa iglesia. Ano ba to? Yung, alimbawa, yung 3 days pasalamat. Sa halip na parang ka, wala payabangan pa ng mga damit, ng mga kung ano-ano, puro payabangan. Alam mo yun? Kaya ikaw na minsan wala kang pera, mapipilitan kang bibili lang ng damit para
para pansinin kang ano, ganun. Totoo. Di ba? Kaya Opo. nga, kailan lang po, Brad Badong, tinanong kita kay Brad Justin, sabi ko, ikaw, Just, sa experience mo kay Brad Badong, sabi niya, ako, wala talaga ako masasabi kay Brad Badong, sabi naman niya. Ngayon, parang naaano ko lang nung parang laban na siya sa aral ni Brad Eli, ganito. Sabi kong ganun, ay, nakakulong ka pa rin sa alam mong relihiyon mo noon. Kasi kung hindi ka pa nakakulong, di mo pagsabihan si Brad Badong na lumaban na sa ano. Eh, wala namang nilalaban niya na aral eh. So ibig sabihin, nakakulong ka pa rin kung saan ka na relihiyon, di ba? Mhm. Mm. Wag ka magsalita ng ganun katulad ako. Hindi naman ako sa wala din naman akong hindi na nga ako dumadalo pero hindi pa rin naman akong gumagawa or sumasama or gumagawa ng masama eh. So ibig sabihin kung meron kang mapansin sa akin na nagsalita against kay Kuya Daniel, kay Brad Eli, sasabihan mo ako na lumalaban na ako sa aral. Mm. Na kung tutuusin, kasi, feeling ko kasi Brad Badong, ito gusto ko na magsalita. Kasi Opo. alam ko may naniktik sa'yo eh. Mhm. Meron yan naniniktik sa'yo. Makikita at makikita nila to. Mapapanood at mapapanood nila to. Alam mo ba, nung time na dito na ako, iniwan ko yan si Brad Justin sa Macau. Nandito na ako sa Pilipinas. Alam mo ba, pinagsabihan ako niya ni Brad Ramis na parang something na hindi mapapariwara siya yan si Brad Justin kung matino kang asawa. Parang ganun. Alam ko 'yun. Na parang alam mo yung dahil sa akin napapariwara yung tao. Sabi ko, Justin, hindi ko binubuhat ang sarili ko. Nagmula nung umanib ako sa dating daan. Kumbaga, wala naman akong, lahat tayong makasalanan. Kumbaga, nagiging honest ako sa'yo, nagiging, ikaw yung gumagawa ng kasalanang nakamamatay sa mga paniwala niyo noon. Alam ni Brad Ramis yan. Alam mo, sinabi ko yan kay Brad Ramis. Doon ako talagang hindi na talaga ako, tumigil na talaga ako. Nung umiyak ako kay Brad Ramis na nagsalita ako sa kanya na, Brad Ramis, ano ba kasi ang nangyari sis Angie? Ganito kasi, ganito kasi, ganito kasi. Sabi niya ganun, ang sagot ba naman sa akin, ang tagal na nun, hindi mo pa nakalimutan. So, ibig sabihin, tinutolerate niya yung kagaguhan na ginawa ni Brad Justin. Sabi kong ganun, parang sanay na sanay sila sa ganong sitwasyon. Parang yung sira yung pamilya. Sabi niya, ang tagal na nun. Hindi. Sabi ko, paano niya masasabing ang tagal na nun? Eh, halos 3 months pa lang nangyari yun. Mhm. Diba? Parang gusto niya itolerate pala lang, wag diba? At saka, yung parang merong nagchat yung mamang ni Brad Justin na para bang, sige, ka pa rin, patuloy ka pa rin kahit hindi ka na dumadalo, wag kang gumagawa ng kamunduhan. Since kasi nag-aalas na ako, parang nasa isip, sa ano ko lang ha, parang nasa isip nila na ako talaga yung umakay kay Justin sa kasamaan. Hindi nila alam ang totoong istorya. Ayoko na kasi talaga magsalita kasi asawa ko din yan si Justin. Ayoko din siyang siraan sa mga, kahit sa pamilya ko nga, hindi ko sinabi na nambababae yan dyan sa Macau eh. Mhm. Sabi ko, lagi ko lang kinoconsider dyan kay Brad Justin. May pangangailangan siguro siya or baka mahina ang pagdating niya sa ganun, ganyan. Tao lang din ako, papatawarin ko siya. Kaya pinabalik ko pa rin siya dito sa Pilipinas. Actually, nakapag-decide na ako, sige, kung yan ang gusto mo, sige, total matanda na ako, ikaw bata pa, baka gusto mo bumuo ng sariling pamilya sa akin, okay lang naman, walang Mhm. problema sa akin, basta masaya ka sa buhay mo. Kasi ako, masaya ako na naging ganyan ka. Sige lang, masakit na sa akin, iiyak ko lang to ng 1-2 linggo, okay na sa akin yan. Mhm. Pero nagulat na lang ako, biglang umuwi siya. Ako pa rin ang pinili niya kasi sabi niya, hindi ako nakatagpo ng ganong babae na sa lahat ng ginagawa ko, patatawarin pa rin ako. Kasi sabi ko, kasi kilala kita, mabait ka talaga. Pero baka mahina ka lang sa ganong paraan, 'di ba? Sabi ko ganon, tao ka rin naman, hindi ka naman santo ka, tao ka pa rin naman eh. Mhm. Sabi ko gano'n sa kanya, andito lang ako, malawak ang pang-uunawa ko,
maano ako kasi mahal na mahal kita. Malawak ang pag-uunawa ko. Hindi porkit ano. Doon lang talaga ako nag-trigger na hindi na dumalo yung sagot sa akin ni Brad Ramis na ang tagal na nun, hindi ka parang kulang na lang sabihin niya, ang tagal na nun, hindi ka makamove on. Akala ko naman, yun sasabihin niya, sige, kaawaan ka nawa ng Diyos. Parang bibigyan ba niya ako ng wisdom, ng parang i-encourage ba niya ako na, sige lang, sis Angie, mag-ano ka lang, gano'n. Isinasagot ba naman niya ako na ano. At saka, merong isang kapatid doon, sinita ako doon sa profile pic ko at saka sa ano na, kasama ko si Brad Eli. Yung conference sa Hong Kong, na yung picture ni Brad Eli at saka ni Brad Daniel na nasa gitna ako tapos talagang tumawag sa akin. May time talaga siya na tumawag na paki-erase na lang po yung picture mo na profile pic kasi parang para bang yun ang ibig sabihin, nakakahiya naman na nagdamit ano ka na, nag-alahas ka na tapos ang background mo Brad Eli at saka ano. Sabi Pero ko sige pakialam kayo. nila. Sabi ko, sige, kayo na ang santo, kayo na ang mapunta sa langit, kami na ang masama. Ay, walang dalawang isip, talagang binura ko na lahat. Sabi ko, ganun ba ang mga attitude ng mga ganyan? Akala ko ba nasa Diyos sila? Ba't ganun sila? Kung akala mo napakasama-sama mo ng tao talaga, di ba? Kaya doon talaga, Brad Badong, na ano talaga ako, alam mo sa totoo lang, parang nakakulong pa rin ako sa alam kong aral na, di ba nung una tayong nag-usap bukang bibig ko ganyan, pero bukang bibig ko na parang utang na loob ko na nakarinig ng salita ni Brad Eli na ganito, pero now I realize, sabi ko nga wala na, hindi na kasi kahit naman makarinig, bakit ikaw Justin 15 years sa nakarinig, na bago ka ba? Ganun pa. Ang sa akin, sa pagkatao mo talaga kasi yan Correct. Sa pagkatao mo yan, hindi dahil sa nakarinig ka ng Sabi nga ng mga kamag-anak ko sumama ka pa nga nung nasa Sa totoo lang, Brad Badong, yung anak ko ngayon, sumbat sa akin hanggang ngayon na nung nagmula daw nagdating daan ako, napabayaan ko siya. Halos hindi ako magpadala ng pera pang kain ng anak ko dahil nauubos na sa ganito, every week. Halos buong, alam mo ang ginawa ko doon sa Macau, nagpa-part-time ako, nagtitinda ako ng mga ukay-ukay, nagtitinda ako ng mga cakes, nagtitinda ako. Ako yun, di ba magawa ka pa nga na. Halos 2 years ako walang trabaho sa Macau. Pero para lang maitaguyod ko yung sarili ko, yung obligasyon ko sa iglesia. Talagang namumulot ako ng basura para ibenta sa kung saan-saan. Pupunta pa ako ng park sa Taipa para magbenta. Alam ba nila yun? Ginagawa ko. Pumupunta pa ako ng Taipa sa park, sa mga park doon, magtitinda sa mga ibang lahi ng mga ukay-ukay. Tapos magtitinda ako ng mga cake para lang meron kang ipang kasi di ba, pe-personalin kapag lapit. Oo, correct. Alam mo naman si Brad Justin, halos na-meet ko yan si Brad Justin nung magsama na kami niyan. Lumipat ako isang aluger ang gamit ko. Isang buong kwarto puno. Pero si Brad Justin, isang backpack lang ang bitbit. Sabi ko, binata ka, saan napunta yung mga pera mo, mga sahod mo? Ang laki-laki mo sumahod. Tapos, Aluger. Paliwanag niyo po yung aluger. Yung aluger, isang sasakyan po yun. aluger, isang sasakyan ho. Isang aluger yung gamit ko. While si Brad Justin, yung gamit lang niya, isang backpack. Paano? Kahit nga yung kapatid niya, nagsasabi sa akin bakit binatang-binata yan, nangungutang pa. Paano? Halos buong sahod niyan, ubos, kulang pa sa tulungan. Nakita mo naman yan, alam mo naman yun, Brad Badong Nasaksihan mo rin yan si Brad Justin kung paano din tumulong yan sa Kwento pa nga niya nung sino yung pumunta sa Brazil, napadala pa yan ng damit para kay Brad Eli. Ako. Ganun siya ka-devoted, ganun siya ka-idol, ina-idolize. Kaya pinanghihinayangan din siya kasi maano kami sa tulungan So, pinanghihinayangan nila yung malakas tumulong, pero yung mga kapatid barya-barya lang yung naitutulong, sakit lang ng ulo para kay Daniel Rason. Di ba?
Brad, si Tanji, nung nandito, meron ka, Bradong, opo, meron ka, nandito nga ako oh. sa Pilipinas Mhm. nung umuwi ako noong 2017. Mhm. 2018 yun, magti-29. Nung 2018, umuwi ako dito. Dito ako sa may Panday Pera dumalo. Mhm. Halos linggo-linggo ako bumibili ng yung ASF na mga t-shirt, polo shirt. Mhm. EFS. O AFS, nagugulat yung anak ko. Ano yung pinagbibit-bit mo? Wala, magugulat ka na lang, aabutan ka na lang ng, sige sis, pwede naman yan utang, isa, dalawa. Ilan? Magkano yung isang polo shirt? O Mhm. 20 daw kami ni, lahat ng kulay nung polo shirt. Meron ako niyan, lahat ng t-shirt. Meron din ako niyan, wifey, hubby, wifey. Tapos yung mga panyo, yung mga lahat meron ako niyan. Nakailang koleksyon ako niyan. Kasi daw, tulong para daw kay Brad Eli, ganun. Siyempre, ina-idolize mo eh. Ano ka, panatiko ka eh. Mhm. Kaya lahat ubos. Kaya nagugulat yung anak ko dito eh. Kasi yung anak ko medyo may maganda yung hanap buhay, may pera. Binibigyan niya ako niyan, linggo-linggo, magkano? Ubos. Siyempre, ganun ka kaano. Baliwala sa amin yung pera noon. Basta makatulong lang eh. Di ba? Mhm. Ilang kamag-anak ko namatay, missing kunduling, wala akong tinulong. Gawa ng, ano lang yan. Ganun ang pang-brainwash nila, di ba? Correct. Totoo po yan. Wala yun, napapasama talaga. Wala, asan yung bait doon sa ano Saka mo? po si Sanji, biruin mo, sasabihin nila, kaysa po bumili kayo ng pen shop, bench, bumili kayo ng ibang brand, bili na lang kayo ng EFS. Mas maganda pa yung quality at mura pa, nakatulong ka pa sa gawain. Eh, Ganun nga. tanong, sila ba, EFS ba yung ginagamit nila? Tingnan ninyo ang gamit palagi ni Danya Rason, Fred Perry. Yun nga. Yun nga ang pinagtataka ko. Sabi ko, ang mga kapatid, ginagatasan nila sa puro AFS. Si Brad Daniel, ang gamit, Fred Perry, kundi Lacoste. Fred Perry, magkano ang Fred Perry? 20,000 plus na dyan. Oh, yan. Lang Danya daw. Rason. Alam mo ba, lahat ng masko, ng panyo, proud pa ako, ASF, lahat. Ilang panyo ko yan, siguro, nako. Ang dami kong talaga, mga palda, mga dito sa Panday Pera. Oo, ang dami ko niyan. Kaya gulat na gulat yung Tapos yung anak ko, kasi hindi nga kami kumakain ng medyo may kaya-kaya tong anak ko, di kami kumakain ng chicken. Pero nung nagpunta ako ng Apalit, ilang chicken ang dala ko. Sabi yung ganun, ay, ayaw. Yung leader nyo, mautak ma. Bakit? Ayaw kayo pakainin ng Jollibee, ng McDo, kasi may sarili silang manok. Talaga namang yayaman talaga ang leader nyo. O, di ba? Oh, ang daming nasayang. Sa 6 na taon, almost 7 years, ang daming nasayang na ko sa mga anak ko, na which is ngayon parang sumbat sa akin hanggang ngayon. Kaya sabi ko, hayaan nyo, babawi ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito na ako sa Pinas. Ayun, si Sanji, pagkakataon po ito ngayon para umingi ng pasensya sa pamilya po ninyo, mga anak ninyo na disregard nyo po sa ilang panahon dahil sa devotion po ninyo sa iglesia na pinanggalingan po natin. Pagkakataon po ninyo ngayon para makahingi po ng Actually, Brad Badong, last year, nag-reunion kami sa probinsya. First ever na reunion yun. Pinahihiningi ko na sa kasi nagsalita ako. Kasi first time nila po ako nakahalubilo. nakasama. Nakasama. First time, kumbaga, bumalik ako ng, yung dati ko. Pinagsalita nila ako. Ngayon, talaga nagsalita ako. Sabi ko, patawad po sa lahat ng mga pagkukulang ko. Kasi sa relihiyon po namin na pinasukan ko noon, bali, hindi ko alam. Tapos merong akong pinsan na tumayo. Sabi niya, totoo po yung sinabi ni Ate Angie na ganito, ganyan. Totoo po talaga yan. Sabi ko, di ba? Kasi parang binibrainwash kami. Ganon. Totoo yan kasi naging dating daan din ako pero umalis din ako kasi parang
ano to, pinabayaan ko na yung mga pamilya ko kasi kapatid sa laman, oh, ano yan, ganito, ganyan. Halos hindi ka na mag-celebrate ng birthday mo, na dyan, doon ka doon ka sinilang. Halos hindi ka na anak ko, halos ko na batiin sa birthday or Sila bunso. nag-celebrate sila ng birthday nila. Oo, kaya nga, sabi nga ganun ng anak ko, ba't naiba na yung birthday mo, ma? Ba't hindi ka mag-celebrate ng sarili mong birthday? Yung birthday mo, saan? Paano? Diba? Ako pa nga po, Sis Angie, yung ano eh. Ako pa nga po yung nag-organize pagka may birthday sa royal family. Ako yung nag-arrange. O, diba? Kasi nakita niyo po, di po ba, nung nasa Macau tayo, ako yung nagde-design ng lokal pagka may gathering. Opo, opo. Ako wala naman ako masabi. Ito ha, hindi sa pag-aano ha. Ito galing sa puso. Wala naman talaga po ako masasabi sa inyo, Brad Badong. Mataas yung respeto ko sa inyo. Kahit nung nasa lokal, ano ako, respetado kita eh. Hindi nga ako halos makipag-usap sa'yo kasi parang nahihiya ako. Parang, syempre, ano yan, ano yun, ano mo si Brad Ramis, di ba? Sabi ko, manggagawa yan, parang mataas yung respeto namin sa iyo. Hindi ko lang alam sa iba. Alam mo naman yung iba, galing-galingan, dunung-dunungan, iwala na. Di ba? Oo, totoo yan. Sige, gigirahin nila ako, tirahin nila ako ngayon. Magtitrending to, marami kang marami kang bakit sabi ni Brad Ramis, i-block si Brad Badong ito kasi itong si Brad Justin lumabas na yung totoo pag sabi ko bakit ako hindi chinachat, nagchat sa akin si Brad Vinci, sino yung nagchat sa kanya, basta yung may grupo sila na ipa-block si Badong, ipa-block daw si Brad Badong, ganito ganyan, sabi ni Brad Justin, i-block nyo ako, hindi ko naman binlock si Brad Badong, wala naman atraso sa akin yan. Sabi niya ganun, hindi nila alam ano ako, listener ni Badong. Ikinig ako kay Brad Badong. Kasi nang ganun, sabi ni Brad Justin, wala namang ginawang masama sa akin yung tao, bakit ko naman iba-block? Hindi lang nila alam, followers ako ni Badong, ako ni Badong yung nakikinig ako sa lahat. Kaya nga alam niya yung away niyo ni Stella eh. Diba? Oo. Kaya nga bakit ipabla? Ganun sila eh. Parang pag nag-exit ka, sobrang samang-sama ka na. Sila na ang mabuti. Paano ka sasama? I-exit ka lang naman sa hindi mo gusto. Para bang wala kang freedom pagdating sa kanila. Actually, kahit hindi mo nga gusto mag-exit, sila ang gumagawa ng paraan para mag-exit ka, biruin mo, kagaya nun. Bakit ko siya ibablock? Ikaw mismo ngayon na ginagamit mo yung utak mo. Wala namang ginagawa masama itong kapatid na ito, bakit nila ipapablock? Lokohan na yan. Daw, Brad Badong, ano daw po ang topic? Ang topic? May ibang topic yan. Yung same topic pa rin. Yung kulto ni Daniel Rason. Meron dito kanina, si Brad Gilby Arandela. Kilala niyo daw po ba si Brad si Brad Jerry ba ang tinatanong mo o si Brad Jesak Sakaria? Kilala niyo po ba si Brad Jerry Zacarias? Brad Jerry Zacarias, sa Macau yan ah. Oo, kilala niyo po ba siya? Opo, ako ba tinanong mo, Brad Badong? Ikaw po yung tinatanong. Kilala po. Kilala po namin yun. Siyempre sa Macau kami. Siyempre sa Macau kami. Yung Zacarias. Ha? Siyempre sa Macau tayo, kaya kilala natin sila. Kilala po talaga. Meron pa nagtanong dito Sis Mila Tambong, kilala mo po, Sis Panday Pera. Sa totoo lang po, para nga akong kawawa nung dumalo dyan sa Panday Pera eh. Para akong alam mo yun, wala man lang nagpakilala, wala. Basta dalo ako ng dalo. Tapos, lalapitan ka na lang nila pag may tulungan. Pero, di ko man lang kilala yung Jacono doon, yung mga manggagawa. Wala.
lalapitan ka na lang nila kung ano, kung yung may iaalok sa AFS na mga mask dyan, panyo, na mga damit. Walang ano, kaya sabi ko, ano ba to? Parang wala, di ka man welcome. Mhm. Kasi hindi ka taga doon sa kanilang panday pera. Hindi ka welcome. Sabi ko, anong klaseng mga kapatid to? Totoo yan, Barbadong. Ako hindi magsinungaling. Ba't ako magsisinungaling? Like, ano Eh, mapapala na? inaniniwala. Oh, ano Balita. mapapala? Naniniwala ako sa good karma at saka bad karma. Ayokong maging masama dahil babalik yan sa mga ano mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kaya ayokong gumawa ng kasamaan. Magsasabi ka lang ng totoo. Ako nga lang, trying hard nga yung sarili ko dyan sa kung saan-saan ako dumadalo eh. Napaka-trying hard ko. Kasi hindi ka man lang akayin bilang ano, wala. Wala. Umaakay pa sa akin yung bisita. Pero yung mga matagal na doon na mga nagsasabi, mga quiet, hindi ka man papansinin. Kasi ibang lokal ka. Ilang locals dito sa Pilipinas ang dinaluhan ko sa Cavite, sa Bulacan, dito sa Tondo. Wala, nagmukha lang akong kawawa. Pero ang sinasabi ko na lang, ay dumadalo ako dito para sa aral, para sa salita ng Diyos, hindi sa mga tao dito. Kasi kung sa mga tao ako dumadalo, iisipin ko na, baka hindi na ako dadalo kasi parang ang sasama ng mga ugali. Totoo, hindi ako Yan. nagsisinungaling. Yun. Para for. At Totoo saka yun. hindi magiging santo niya. O bakit magsisinungaling ako para siraan sila? Yan kasi ang totoong na-experience ko sa iglesia nila. Totoo po yun, Kung mga hindi po kung nila sabi na-realize. na pag-ibig, asan yung pag-ibig? Asan yung pag-ibig? Salitang pag-ibig lang yun. Pero sa puso, wala. Correct. Ramdam mo pa nga yung pag-ibig sa mga taong hindi nakakakilala ng aral eh. Mhm. Totoo. Totoo po yan. Actually, So, mas ito na, salita na ako, Brad Badong, ay hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kahit sumbatan ako ng mga in-laws ni Brad Justin. Good example, sa mga in-laws lang ni Justin, may mga katungkulan sa ano, para malaman din to ng mga asa-asawa at saka yung kuya ni Brad Justin na ano, ito na lang, may mga katungkulan sa lokal nila. Kung ako ichichismis sa atin ni Justin, sabi ko nga ganun kay Justin, ha? Partida ha? May mga katungkulan pa yung mga sister-in-law mo na yan. Kung manira sa akin, bago pa lang ako sa iglesia. Kung manira sa akin, wagas, yan ba yung, asan yung pag-ibig ng kapatid? Alam mo, ang nagsabi niyan sa akin, ate mismo ni Justin. Alam mo ba, Angie? Yan si Ibit. Kung siraan ka sa amin yan, sabi ko, kaya pala. Kung pinapansin, Jane, sabi ko, kaya pala hindi mo na ako pinapansin eh. Kasi talagang binibrainwash yan na, Kisyo, nag-asawa daw ng matanda si Dudong, wala na silang mahihita dyan kay Dudong nila, kay Justin daw. Tingnan mo ang sasama ng ugali. Alam mo, kinwento ko yan kay Brad Ramis, wala, bingi siya. Dapat nga, di ba? Magmalasakit din siya sa akin. Kasi member ko noon eh. Pero wala. Parang pilit niyang inaano kasi wala eh. Natisod ako kasi ang sasama ng ugali. Asan doon yung pag-ibig? Yan yung sasabihin po ko, chat na lang sa'yo. tignan po ninyo si Angie. Tignan niyo po ang issue niyo lang naman ni Brad Justin yung edad. Oo. Pero napakalaking issue sa kanila. Samantalang yung asawa ng kanilang leader, pokpok. Oh, Yung ba diba? issue sa kanila? Oh. Ngayon nga, Ay, naku, dinugusto Badong. nila yung pokpok nilang ang asawa ng leader nila eh. Sige nga, sige lang. Magsalita. Ako ngayon, aasahan ko na ngayon, merong chat sa akin na ano, magsisita sa akin. Sasabihin ko talaga, wala, right ko to. Bakit? Correct. Ano ambag nyo sa buhay ko? Kayo ba papakain sa akin? Correct. Kaya nga, hindi na ako mapipigil ni Brad Justin. Live na live mo, lahat nakasubaybay ako. Wala akong pake. Sabi ko nga, baka
o sige, sasabihin mo na, wala, lumalaban na talaga kayo ni Brad Badong sa aral. O sige, di manatili ka doon. Gusto mo, bumalik ka pa doon eh. Kaso lang, sabi niya ganun, sige lang, basta saan tayo dadalhin, okay lang. Di naman kita binabawalan magsalita, o makinig kay Brad Badong, mag-comment ka dyan. Di naman kita binabawalan kasi ikaw yun eh. Yan yung nararamdaman mo. Ano mo Yun yan? yung experience mo. Oo, buhay mo yan eh. Hmm. Kasi sinabihan ko talaga si Brad Justin, hindi kasi maganda yung experience ko. Nung nagiging choir pa ako niya, nagiging ano pa ako, music ministry sa Macau. Diyos ko Lord, naku, nagkakasala lang ako doon. Na, sabihin ko sa'yo, Diyos ko Lord talaga. Di ba? Ayun noon magsabing Diyos ko Lord. Bakit naman bawal? Lahat ng salita, bawal. Ano ba yun? Actually, si Sanji, alam mo ba, merong di ba, merong mga choir din na, ayoko na lang silang banggitin. Kinakawawa doon. Alam mo ba, lagi ako nasisita. Huwag ka kasi kumanta ng malakas kasi pag hindi ka na kumanta, nawawala ang ano. Ha? Pati ba naman yan? Diyos ko Lord talaga. Diyos ko po. Kasi diba ako Bisaya, malakas ang boses ko. Oh. Siyempre, kung hihinaan ko ang pagkanta ko, nananakit yung lalamunan ko. Ay, totoo yan. Totoo yan, si Sanji. Oo, Choir ako. totoo. Choir member ako. Pagka the more na inihinaan ko yung boses ko, na doon ako namamalat. Ang sakit talaga, hindi lang namamaos, ang sakit na, tapos sakit na ng dibdib ko. Kaya gumagano na lang ako, ang sakit, pagdating sa bahay, parang pagod na pagod ako. Ngayon, i-voice out ko, ngayon kakanta ako, abay, sisikuhin ka. Sabi niya, wag kang kumanta ng malakas. At siyempre ako na lang, tatahimik na lang ako, pagtatayo, para na akong robot doon. O sige, pag kung ano yung mando nila, tatayo. Tapos siyempre, bago ka sa minister nila sa pagkakanta, diba? Sa halip na lalakas ang loob mo na magpakitang gilas ka magkanta, wala na, mawawalan ka ng gana. Bakit? Puro sila magaling eh. Ay, naku po. Lord. Diba? Sabi ko nga kung sino pang malilinis na chichismis na lumalabas ng lokal, andoon nakipag-date, yung dinidate may asawa. Correct. May sa lokal, di ba? Totoo yan. Alam mo yun? Alam ko po yun. Kaya nga sinita ko yung grupo na yun eh. Sabi ko, biruin ninyo, may mga asa-asawa kayo sa Pilipinas. Tapos kayo ay naku. Kita ko yun, Barbadong. Nakita ko. Kaya pinagtulong-tulungan ako ng grupo na yon. And di naman ako natatakot. Bakit? Kayo ba nagpapalamon sa... Nakita ko yun, Brad. Ayoko na lang magsalita. Hindi pa ako dating daan sa Macau. Lagi kami doon sa park. Nakikita ko, abay, ay close. May mga asawa yung dalawa na yun. Kunyari, bibili lang sa 7-Eleven, magpasama pa. Ano yun? Ayaw isama yung babae. Ayaw isama yung kapwa niyang babae, gusto kasama lalaki. Abay, tataka sa lokal ng 10 oras. Para lang tapos meron pa doon, mga babaeng mga mahaliparot. Totoo. Sige nga. Sige, magsalita kayo sa akin. Ako pa ha, hindi man ko takot. Ay, Day. Bisaya ni Day. Taga Mindanao, Day. Meron pa mga babaeng mga haliparot. Porke ang mga ang kanang mga yung mga yun, mga nakaitim, yung parang guard, yung ba yun tawag doon? Kwat. Yung mga kwat, medyo mga maitsura. Itong mga babaeng mga haliparot, ay patimpla ng kape. Para mga pokpok dito sa aristokrat na kape lang ang kape.
Tapos sa kusina, isasadya talaga magsampay ng mga brat panty para sabihin, ay, say, ano, kapbi, kapsi. Di ba? Oh, sabihin mo, hindi ka makasod sa lokal na yun. Parang, parang, parang nananadya pa sila na talaga yung mga panty at saka brang sabit-sabit dyan sa kusina pa para makita na kapsi sila. Eh di po ba merong nasuspindi diyan? Mm-mm. Sa Macau, kilala niyo yun eh. Kaya siya nasuspindi, exit na rin yun eh. Kaya siya nasuspindi itong pareho sila mag-asawa, may asawa sa Pilipinas eh. Itong babae, eh, sabi niya, okay lang yan, si ano nga eh. Pero mo, si Ricky Chan nga, nag-sex sila ni Rayman, sabing ganyan. Sinabi nga ni kilala niyo si Ricky Chan, di ba? Ah, Si Be, mm. sinasabi niya nga na ang lit-lit ng jutay lang si Rayman, sabing ganyan. Tapos si si Lengleng nga, biro mo may asawa 'yon. Tapos itong si Brad Jerry Sakaria, may asawa, nilalandi ni Lengleng. O, di ba? Ay, naku, alam ko na yan. Alam mo, marami din nagchichismis dyan sa akin. Ayoko lang kasi ano ba naman yan? Nandito tayo sa lokal, ang chismisan, yung mga ano dito, wag na. Kaya nga sabi ni Brad Justin, makikinig ka lang, labas. Kinig, labas. Oh, ganun. Ang dami kong alam dyan, mga, kunyari, ay, bigyan mo ako tubig, palibre tubig, tapos iba na pala ang ano nito, sadya. Mga ano, mga kukunwari na mga Diyos-Diyosan, mga kunyari. So, sa akala mo hindi makabasag pinggan, Ano tawag mo sa kanila, mga? haliparot. O, di ba? Talaga naman, Dami kong tawa sa'yo si Sanji. no, talaga naman, Brad Badong. Alam mo, totoo. Parang sabi ko nga, gigil na ako sa iyo sa live mo. Teka lang, papasok nga ako dito kay Brad Badong at magsasalita nga ako. Totoo po yan kasi kahit yung mga manggagawa, biruin mo, merong manggagawa akong kilala sa Metro Manila. Parehong manggagawa yun, yung lalaki tsaka babae ha. Binata pa during that time. Alam niyo po ang ginawa after ng Destino, dumiretso sa Sogo Hotel. O, di ba? Ipagsinungaling niyo yan. Sige. Totoo Totoo naman. Ibubulgar ko yung mga pangalan ninyo. O meron pa akong kasamang manggagawa dyan sa Pampanga. Biruin mo, kuya, turuan mo ako mag-drive. Eh, bagong kapatid lang ako during that time na nagmamanggagawa. Eh, wala akong iniisip na ayun, turo-turo ng drive. Iba pala yung kinakambyo na. Oh, ngayon, yan ba yung iglesia? Yan ba yung iglesia na ikakarangal ninyo? Yung asawa ng leader ninyo, pokpok, mga kapatid. Pokpok. Hindi po pokpok na marangal. Merong mga pokpok marangal. Pero itong pokpok na si Arlene na to, biruin mo, naka-jackpot siya. Kaya ngayon, sitting pretty, buhay milyonarya, buhay bilyonarya. Pa nga yung totoong pokpok, at least ginagawa lang para mabuhay. Ito, nakinabang buong angkan. Di ba? Kaya nga. Kaya sabi kong ganun. Ikaw Arlene Rason, hindi ba totoo nag-aaway kayo ngayon ni Ate Lisel Capulong? Bakit? Ikaw ngayon yung namamayagpag. Sige, ngayon magpakaano ka na, Arlene Rason, magpakasaya ka na. Pagka namatay si Daniel Rason, basura ka na rin, kagaya ng mga asawa ng mga namatay na mga KNP. Tingnan niyo yung asawa ni Brad Candong Erese. Ilang beses ko nang ni-report yun nung dinalaw ko yung asawa ni Brad Candong Erese na dating KNP. Na namatay na KNP, rather. Biruin ninyo, yung kapatid na ano bang pangalan ni nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Brad Candong Erese. Nung dinalaw ko, kawawa, hindi siya makatayo. Tapos yung bahay nila, wala naman silang kasamang wasak-wasak yung mga tiles. Kung masugat yon,
Nasaan yung pag-ibig ninyo ngayon? Report ko yun, di ba? Danya Rason. Nanggigigil ako sa'yo. Nasa At saka Quezon sa City tayo apalit, nun. at saka sa apalit, pag nag-CR ka, abay, itutulak ka ng mga kapatid, ng mga walang hiya din. Mga ano pa, mga naka-uniforme pa ng puti, at saka itim, mga singer siguro yun. Abay, itutulak ka pa sa... Kaya yung anak ko, yung bunso ko, si Santino, dalang-dala, ayaw na pumunta sa ano. Ikaw ba naman ha, dumalo kami. Dumalo kami ng ano, 3 days pasalamat sa lokal. First time ever ko nagpunta ng Apalit. Ay, abay, umupo kami. Talagang pinatayo kami ng anak ko. Kasi kanila daw yung ano, kanila daw yung upuan. Sabi ko, sis, may pangalan ba? Kanila daw yun kasi may banig. Asan yung pag-ibig doon? 'Di ba? Dalang-dala ako diyan sa Apalit. Ilang beses kami pinatayo diyan para lang kasi kanila daw yung upuan na yun. O asan yung pag-ibig na yun? Ibago pa kami nun na kapatid. O, 'di ba? Puro mga kaanuhan, hipokrituhan, Anong tawag mo, Sis Angie? mga haliparot. Mana nga doon sa ano nila, Ate Arlene. O, di ba? O, tawa ka ngayon. O, di ba? O, binablock ka, pinapablock ka. Pero alam ko, may nakafollow sa'yo si Brad Jordan de Vera. Kapatid sa Macau, hindi Oo. kanya binlock. Hindi Friend niya ka, ako nakikita ito ngayon, di ba? Friend ka pa rin niya. Ngayon, makikita niya tayo nag-uusap. At saka kasi kilala ko kasi, ni ano, kilala ako ni Bra Jordan de Vera. oo naman, hindi ka binlock niya, hindi ka niya binlock. Eh Kasi nung, si Mami Ems nga, si Angie. Ayaw din ako i-block noon si Mami Ems. Ayaw akong i-block noon, mahal ako noon eh. oo naman, talaga. Paano hindi ka mahal eh? Wala ka namang okay ka naman doon sa ano. At saka, in fairness sa'yo, wala naman ko naririnig about sa'yo. Wala talaga. Wala naman. Or baka takot na lang sila sa'yo. Kaya, takot lang nila kung i-slip ka nila. Bay may mabubunyag. Diba? O sige Brad, i-post mo to sa YouTube para buong kapatiran makanood. Searchable ano mo eh. Isi-search lang nila to. Eh. At saka ina-upload po ito ni Brad Said Watashi sa kanyang YouTube channel na ang dating landas, ganun din naman dun sa The Heard Truth yata o Unheard, ewan ko lang, basta may truth. Tapos yung MTI Exit YouTube channel. At ito pa pala, si Persimon. Yan, si Persimon. Proud exeter here. Go, go, go. Go, go, go. Ayun. Once again, mga kapatid, gusto ko lang pong i-promote sa inyo yung pong business ni Sis Angie at saka ni Brad Justin, yung Fab Cent Manila. I-like nyo po and share yung ano po nila, yung Facebook page. Actually, until now, naggagawa kami. Yung anak ko naggagawa. Overtime. More sales po. Ayan, kung meron po kayong gustong regaluhan this coming Christmas season, holiday season. Ayan, order meron kaming sale sa TikTok. I-like nyo po yung page namin. Fab Sense Manila. Sikat na siya sa TikTok. Inspired po yung mga ano nyo, di ba? Inspired ng mga branded na mga perfume. Magkakano po yung prices naman? Yung 50 ml, 250. Yung 10 ml, 90. Talagang affordable lang siya. Affordable, not bad. Oo. Yung pong scent, long lasting naman. Actually, based sa mga reviews sa TikTok, talagang nakakataba ng puso. Nakakatuwa. Long lasting sa kanila, 8 hours daw talaga. Nilalabhan na daw yung handkerchief nila, andyan pa rin yung amoy.
Sila nagpapatunay, hindi naman kami. Yung mga reviews. Ayan. Pag pumunta Alam po sa kayo. TikTok, Fab Sense Manila, basahin niyo yung mga reviews at saka yung mga nag-affiliate. May mga affiliate na kayo. Opo, may mga nag-a-affiliate. Ang dami, sobrang O dami na. pagka meron ka ng asyenda, ampunin mo na lang ako si Sanji. Ako nga magpapaampun sa'yo eh. Huwag ka mag-alala, pag gusto mong umuwi dito, walang tao sa bahay sa Cavite, doon ka tumira. Hindi kita gawing alipin, hindi katulad yung dati mong amo. Pakakainin pa kita araw-araw ng pizza. Ibibake pa kita lagi araw-araw ng Spanish bread at saka pandesal. Nami-miss ko yung mo, 'di ba dati nagdadala ka ng pagkain sa lokal, yung mga ginagawa. Oo, 'di ba yung bread yung Eli Soriano Legacy ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ako taga yung namimigay ng breakfast, ako tagagawa ng pandesal sa Macau. Doon na kasi walang tulugan. Tapos yung merong mga kasis na tumutulong sa akin, abay pati negosyo ko sinusulot na. Okay, hindi ipinubaya ko sa kanila. Sige, kung diyan kayo masaya, sige go. Di ba? Kasi tayo sa buhay, kailangan diskarte. Hindi yung puro hingi na lang, hingi. Ginagatasan yung mga di ba? Correct. Totoo yan. Tayo, walang trabaho, wala sa abroad, hindi naman ako nagugutom kasi marunong naman ako magdiskarte. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, dami kong order, nagkukrochet ako. Dami kong order na ganito. Nagkukrochet ako ngayon. Diskarte lang sa buhay para at least proud ako sa sarili ko, nagsumikap ako para mabuhay. At saka, yung iba, nilibang ka, kumikita ka. Opo. Ano yan? Yung pagkukrochet. Therapeutic yan si Sanji, yung pagkukrochet. Opo. Parang nawawala yung stress ko. Proud share sa inyo mga kapatid na habang ako nagkukrochet, ang sounds ko si Brad Badong. Nang live ni Brad Badong na hindi ako. Minsan, hindi ako nakakarinig ng live mo. Papanoorin ko yan. Yan, sounds ko pag madaling araw, naabot ako ng sinong mainggit dyan, iyak. O, diba? Meron ka ng kapartner ngayon pag wala si Mama Mary. Diba? Hindi ako makahagpak ng bonggang-bongga dito kasi ang dami tao. Ako din, gabi na kasi. Kung doon lang ako sa Cavite, ay yung halak ako talaga ay sobrang sobrang dito, andito ako sa bahay ng anak ko. Pero si Sanji, sige, magpaalam na po tayo kasi dumating sige po. Dito. Nagtitingin na sa akin. Meron po ba kayong baka meron po kayong mensahe sa mga kapatid na exiters at saka sa mga kapatid na gusto nang mag-exit, kaya lang tinatakot ni Daniel Rason, pag nag-exit kayo, maiimpyerno kayo. Naku mga kapatid, ito lang po ang masasabi ko. Wag ho kayo mananatili dyan. Mag-isip-isip na kayo at sinasabi nila ang mag-exit masama. Paanong masama? Mas mabuti, mas maluwag, mas malaya, mas masarap ang buhay. Kayo mga kapatid dyan sa loob, mag-isip-isip na kayo habang maaga. Kayo lang ang ginagago dyan. Inuubos yung nyo, alam nyo na. Ang saya ng malaya. May freedom of speech. Sa loob ng nila, hindi ka naman makapagsalita ng kung ano-ano eh. Hindi ka tao. Pero ngayon, maganda. Ngayon nga, nagkaroon ako ng peace of mind eh. Sabi ko, pala mabuhay, this is life. Pero, hindi porke na-exit ka lahat naman. Yun bang,
malaya ka sa lahat ng kasamaan. Wag naman. Di, Correct. wag ganun. Kumbaga, malaya ka lang sa ang sarap pala mabuhay. Correct. Ganun. Totoo po Kaya yun. kapatid, gumising na kayo. Wag na kayong wag na kayong gumaya doon sa mga haliparot. Magkatotoo na kayo, magkakatotoo na kayo. Diyos ko Lord. Word of the day, haliparot. O, diba? Ay, Ay, Diyos tumakinig ko ako Lord. sa'yo, si Sanji. Sige na po mga kapatid at salamat sa Diyos si Sige. Sanji. Sana pagpalipan ng Badong, ingatan na wa. Panginoon. Salamat sa Diyos. Opo, salamat sa Diyos. Bye-bye po. Ayan si Angie, mga kapatid. Nakasama ko po siya sa kailangan ko lang pong i-exit kasi dahil dumadami na po yung mga tao dito sa restaurant. Nagtitingin na po sila sa akin, baka pagbawalan po ako. Ayun, mga kapatid. Personal experience po ni Sis Angie po yun, mga kapatid. And wala pong po pwede na magsabi, ang pangit ng bunganga nung etc. Sabi nga ni Sis Patricia, ni Ate Patricia, though me, I am not a fan of a personal attack, but now, I totally understand Kuya Badong, because he have all the right to say every word na sinasabi niya, including the personal matters, personal things na nasasabi niya sa mga royals, sa royal family. Because it is uh, uh, ano bang tawag doon? Yun yung kanyang ano bang nakalimutan ko tuloy. Yun yung kanyang na-experience eh. Kung pwede ba nating pamalian? Ay, hindi totoo. Pero ganun pa man mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, everyone is entitled to his own opinion. That is your opinion, this is my opinion, this is their opinion, everyone, mga kapatid. Pero as I've said, and as what Sis Angie said, mga kapatid, kagaya ng mga sinabi ni Sanji, naniniwala ako sa Brad Badong kasi tinanong ko yung asawa ko, tinanong ko yung ibang mga kakilala ko ng mga taga Macau na sila mismo nagpapatotoo na mabuti kang tao. Ako ba yung nagsasabing mabuti akong tao, mga kapatid? Ayan no? Kaya nga sabi ng Biblia, purihin ka ng ibang dila, wag ng iyong sarili. So, bakit ko po sinasabi po ito, mga kapatid? Para po ba paniwalaan po ninyo ako? Para po ba makuha ko yung simpatsya po ninyo? No, mga kapatid. What for? Ano bang pakikinabangan ko? Pagka ba pinaniwalaan niyo ako, magiging milyonaryo ako? Ganun po ba yan, mga kapatid? Hindi naman eh. Kaya paniwalaan niyo po ako, hindi niyo po ako paniwalaan. Still, the truth will be the truth, mga kapatid. Ngayon, bakit? Bakit po kayo naniniwala at bakit dumadami at parami ng parami yung mga naniniwala kay Badong? Oh. Hoy, ikaw, Daniel Rason. Magpakalalaki ka. Pakalalaki ka nga. Hindi ka ba nahihiya niya na sa sulok-sulok ka lang nagtatapang-tapangan? Humarap ka. Magpakalalaki ka. Magpakalalaki kang baog ka, gago. Ngayon, hindi ka ba nahihiya niyan? Minumura ka ng mga naging miyembro mo? Minumura ka ng ng mga, ay naku. Ngayon, sinasabi mo, yung mga nagtatago sa pseudonym, nagtatago sa kung kani-kaninong padang Poncio Pilato, o hindi nga ako nakatago. Ayan nga, ayan. Daniel Rason, ayan nga yung mukha ko, nakabandila sa buong
social media. Di ba gustong-gusto mo nga akong patayin? Gustong-gusto mo nga akong bungalin kahit na hindi ka dentista, sabi mo? Ngayon, ba't di mo mabanggit-banggit yung pangalan ko? Hindi nga ako nakatago sa pseudonym. Ayan o, di ba inggit na inggit ka nga sa sa buhok ko? Kasi napapanot ka na. O, magpakulay ka rin. Oh, sige, hinahamon kita. Again, hinahamon kita, Danya Rason. Si Mama Mary, tawan-tawa eh. Gusto kong pakyatin si Mama Mary, kaya lang. Ang dami ng tao dito sa restaurant. Ay, naku. Mga kapatid, sana po, kagaya nung sabi ni Sister Angie, mga kapatid, masarap maging malaya. Sabi nga niya, wag naman po ko mo nag-exit na tayo, magiging masama na tayo. Wag. Mas lalo po nating patunayan sa kanila na hindi tayo napasama. Naging mas mabuti tayong tao. Sinasabi nila, paano kayo bubuti? Nandito yung aral, nandito yung Diyos, nandito ang Kristo. Leche. Sinong Kristo yan? Maraming Kristo. Baka Kristo ng sabong ang nasa inyo. Ayun po mga kapatid, at sige po, hanggang dyan na lang po muna. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayang lahat, mga kapatid. Once again, follow nyo po at suportahan yung business ni Sister Angie na FabSend Manila. Gayun din yung business ni Sister Wilma Bulbulizer na will wax you. Ano po yun? Wax, ano po yun? Pwede nyo pong gamitin yun kayo mismo. I-apply nyo lang po. All natural po yung gamit po, ingredients ng wax ni Sis Wilma Bulbulizer, mga kapatid. Nasa TikTok po yun, nasa Lazada, at saka nasa Shopee, mga kapatid. Ganun din yung online selling na business ni Sister Quincy Torres. Ingatan nawa po, mga kapatid. Bye-bye po. Yes.